So, ayun po, magandang hapon sa inyo o magandang araw po sa inyong lahat, mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi. So, another property ulit ang ipapakita po namin dito pa rin po sa bayan po ng Kuya po Nueva Ecija. So, katapos namin i-vlog yung 14.9 hectare. So, isusunod naman po natin itong 8,294 square meter po. Ito po ay nakaalong provincial highway o provincial road. Kuya po, Talugtog Road po itong kalsada po na ito. Ito po yung way na papunta po sa town proper po ng Kuya po. At ito naman po yung way na papunta po sa town proper naman po ng Talugtog, Nueva Ecija. So yan po ay yung ano po na yan, yung building po na yan ay ano po yan, rice mill. Ayan po, tapos may mga grocery po dyan, mga mini grocery. Ayan po, tapos dito sa part po na yan, sa katabi po ng property ay may mga nakabili na po dyan. So ito po yung property na ibinibenta. Ayan po, 8,294 square meter at kasama po namin ngayon yung mismong may-ari. Sinamahan po kami para ituro po sa amin yung mga eksaktong boundary po ng property nito. So kung nakikita nyo po itong poste po na ito, andyan po yung muhon. Papakita ko po sa inyo. Andito po yung muhon po niya. Ayan po yung red, ayan po yung may red po. Ayan, ayan. Yan po yung muhon. At ayun po sa bandaro pala. Ayan. Katapos lang pong ano ito. Siguro kailangan po na pa-survey po ito dahil itong kabilang property ay nagpa-survey po sila at ito nga po yung nakuha pong sukat sa kabilang property at ito po yung binibenta property, ito po. Ayan. Ito po siya. So, ang frontage po niya siguro, sir, ano yung frontage na? Nasa mga 35 meters daw po yung frontage. So, dalawang pinitak po siya, magkabilaan. At nandito po, may power line na rin po dito, internet connection, mga cell site ng mga telco, meron na rin po dito. Malakas po ang signal. Ayan po ang meron po dito sa property na ito. At ito nga po ay nasa 35 po meters yung kanyang entrada. At maganda po yung property po na ito. At itinuro nga po sa amin ng mismong may-ari. At siya po yung mismong nakapangalan sa title, buhay na buhay po. So ito po yung boundary po niya, diretso po ito. Ayan, kailangan natin itong iparelocate survey para makita pa rin po yung boundary po dito. Kasi dun sa kabila ay na-relocate na po. Kaya naano po yung saktong area o boundary po sa kabilang property. Ayan po. So, may mountain view. Ayan po yung mountain view. Bulubundukin po ng Caraballo. Maganda po tignan dito. May kubo na rin po sa kabilang yan yung ano, nabili daw nila eh. Nung ibang ano, ibang property na po yan. So, ito po ay bukid po siya. Agricultural lot. Title property, buhay na kapangalan, extrajudicial, yun nga po sabi ko ay kasama po namin yung mismong may-ari. Ayan po si Boss Ronald. Ayan, paano nyo, boss? Okay, so kita rin po ito yung Mount Amurong. Ayan po. At puntahan po natin yung ibang part ng property nito. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda. Yun nga po nakaalong provincial road o provincial highway itong property nito, nasa 35 meters yung kanyang entrada. At ang presyo ng property po ito ay 2.7 po. Kung gusto niyo i-negotiate yung price, kausapin natin yung mismong may-ari. Kasi sinabi po sa aming presyo ay 2.7 at sagot po niya yung ahente. Pero yung obligation na po ay pag-usapan nyo na lang daw po. Pag gusto nyo kausapin yung seller ng personal, ay kausapin po natin para kung gusto pa i-negotiate yung price. Mas mainam po pag personal yung pinag-usapan. At ipa-flash ko na lang din po sa screen yung kanyang title po ng property po na ito. Ayan po. So, sa ngayon po kasi ay nag-dry seeding na po sila. Meron na po itong tanim, meron na pong ano ito. Palay, yung butil ng palay, hinagis na po, tas inararo. Ang tawag po doon ay dry seeding. So, meron na po silang punla dito. At kung sakali daw po ay pag-usapan nyo na lang po siguro ni seller din po kung ano po yung pwedeng gawin po dito kasi nakapagtanim nga na nga po sila. At siguro kung pwede siguro kung magkano yung nagastos nila ibalik na lang at kung kayo po makabili ganun siguro kung ano yung po yung nagastos nila ibalik na lang and then kung pwede naman siguro din ay anihin muna nila bago nyo po galawin, bago may turnover sa inyo yung itong property po na ito. Pero yun po sabi ko, depende po sa usapan nyo po. So ito po ay hindi na daw po aabot sa may mga puno po na yon kasi may mga tulos daw po dyan eh. So yung nga po sabi 8,000
294 square meter po titled property. At ang maganda rin po dito pala ay tax updated po ito. Yearly po sila nagbabayad po ng amilyar po ng property ito kasi nag-usap po kami nung may-ari ng property nito, yun nga po sabi. At yearly po sila nagbabayad ng kanilang tax sa property po na ito. Ayan. So yun po yung provincial road. Ayan, may mga dumadaang sasakyan. Ayan po yung Mount Bangkay. Kitang-kita rin po dito. Tignan niyo po kung gaano kaganda itong property nito. Itong property na to ay ideal po ito sa ano, sa pwede pong ano, pwedeng commercial ito, pwedeng industrial, pwedeng commercial lot na po ito. Kasi yun nga po, provincial highway, may mga establishment na rin po dyan na ongoing na po na nag-ooperate. Mayroong ano dyan, rice mill, meron po dyan na tambayan dyan, may coffee shop, mga ganun po. May mga mini grocery na po rin po dito. Kaya meron din po ano dyan, yung tawag dito yung gasoline station. Ayan po, yung mga meron po dito sa kairela po ng property na ito. Malapit lang mga sa town proper siguro, mga estimate kung layo po niya nasa mga 10 kilometers po siguro, 10 to 12 kilometers sa T-Plex, mga 15 minutes driving, mga ganun po. Sa Maynila siguro mga 3 oras yung biyahe, estimate lang naman po yun. At ganun din po sa Baguio, siguro mga 1.5 hour po ang driving sa Baguio. So yun nga po sabi ko, itong property nito ay ideal po siya sa commercial, pwedeng industrial, pwede rin pong farm. Nakadepende rin po sa inyo kung anong gusto nyo pong gawin sa property nito. Kung gusto nyo gawing farm, pwede naman po. Pwede yung, kung gusto nyo tanan pa ng palay, pwede naman po. Kung gusto nyo tanan ng mga fruit bearing, pwede naman po. At kung tinatanong nyo po kung pwedeng mag-alaga ng mga hayop, pwede naman mag-alaga. Yung mga panghilang heads lang, mga pang backyard lang, pwede kayong mag-alaga ng mga baboy, panghilang heads lang, mga manok, pwede rin din po. Mga ilang heads lang din po. At kung tinatanong nyo po pwedeng poultry piggery, maliit na area na po ito, baka di na po pwede. Tsaka bawal po ang poultry at piggery po dito po sa bayan po ng Kuya po Nueva Ecija. Ayan po. Ayun nga po sabi ko, maganda itong property nito sa commercial po, sa mga kagaya po ng hardware. Kasi yung nga po frontage niya sa 35 meters po yung frontage ng ano, maluwang na rin po yun. Pwede rin po gasoline station, pwede rin po. At sa harap commercial, tapos sa likod gawin yung farm o residential, pwede rin po ito. At kung gusto yung ibenta ng lote-lote, pwede rin naman po. At sa inyo nga po yan kung ano yung pwede nyong gawin sa property nito. Okay, so pwede kayo maglagay pa ng fish pan. Kagaya po sa bilang property, meron po silang fish pan at meron din silang kubo. So modern yung kubo na ginagawa nila. May sliding window na nipahat yung kanyang ano. And then yung kanyang pader, siguro ano yun, mga hardiplex siguro or di ko alam. Ayan po. So tignan niyo po kung gaano kaganda. Sa mga tabi po niya ay mga ano rin po, mga bukid din po yung kanyang katabi. Tapos yun nga po sabi ko, sa ibang mga ano dito ay may mga commercial na rin po na nagtatayuhan. At yun po ang maganda dito. Pwede kayong magtayo ng pang commercial nyo, pang residential nyo, tapos sa likod pwedeng farm. So hanggang dun po yan, kung nakikita nyo po yung color green po na yun po yung boundary, hindi na po siya aabot dun sa bahay kasi nandun po yung tulos po niya at puntahan na rin din natin kasi malapit-lapit naman na po. Puntahan na din natin kasi ito nga po ay nag dry seeding po sila. So kasasabog lang po nila o kakahagis lang po nila ng punla o binhi sa property na ito. At yun nga po ay hintay. Siguro pag-usapan nyo na lang po yun regarding po doon kung ibabalik nyo na lang yung nagastos nila, kung kayo makakabili, kung ibabalik na lang po yung nagastos nila or hihintayin nyo na lang po na maani po nila. Kasi ang palay po nasa mga 3 months po mahigit bago maani ang palay. Pero depende po rin po sa variety po yan. Kasi minsan may umaabot ng kulang-kulang 4 na buwan. Yan po. So hanggang dito po. Sa tapat po ng tulos po na yun, so may kawain po na yun, no? Andun po yung boundary, pag ano na po siya. Yung may color green po, yan po yung boundary po niya. Yan, tas boundary po dito. Estimate ko, ang haba po niya siguro nasa mga 200 mahigit din po siguro. Mga 250, mga ganun po siguro yung haba ng property po na ito. Ayan.
So medyo madilim na po kasi, kaya medyo nagdidilim po yung ating video. Pasensyahan nyo na lang po. Okay. So maganda po itong property na ito. Ulitin ko po, ito po ay 8,294 square meter po. Sa ngayon po siguro ang nakadeclare ay agricultural. At ito nga po ay ideal nga po ito sa commercial, industrial, at ganun din po sa farming, sa property na ito. Pwede rin po residential. Sa harap nga po, yun nga po sabi ko, ulitin ko, pwedeng sa harap commercial, sa bandang gitna residential nyo po, at sa bandang likod ay farm. Yan po, pwede po. 8,294 square meter, kulang-kulang 1 hektarya na po ito. At titled property, buhay nakapangalan sa titulo, tax updated po 2025, bayad daw po sila. Yun po ang sabi po sa amin nung seller. At ganun din po ay talagang wala po extrajudicial, kumbaga deed of absolute sale po ang mangyayari po dito sa property na to, kasi buhay pa naman po yung nakapangalan. At sa mga gusto pong mag-viewing, mag-schedule lang po kayo. Available po ako Monday to Saturday, pero depende pa rin po yan kung meron naka-schedule po sa akin ng site viewing din po sa ibang mga client namin. Pero kung Sunday po kasi, church po namin yon, talagang nilalaan ko po sa Diyos ang araw po na yon, kasi may dalawang church po yung siniservicean po namin dito po sa bayan ng Kuya po at bayan po ng Gimba. Maghapon po yon. At pwede ko naman po siguro i-recommend po yung mga kasama ko sa team para samahan po kayo at may pakita po sa inyo itong property po na ito. Ayan. So ganoon na lang po ang mangyayari kung sakasakali po na kayo po ang mag-viewing sa property po na ito. Ganun po ang mangyayari po. At pag Sunday po kayo available. Ayan po. So kung may katanungan pa po kayo regarding po sa property na, tawag lang po kayo sa akin. At kung pag nag-viewing po kayo at gusto nyo kausapin yung may-ari, ay punta natin sa bahay nila. Ayan, malapit lang naman po yung bahay ng may-ari po dito. At kasama po namin ngayon yung may-ari. Talagang tinuro po sa amin kung ano yung mga boundaries ng property po na ito. At pinakita rin po sa amin yung original title po nila. Ay, hindi pala, yung Xerox title po nila ng titulo nila. Pinicturean ko na lang po at ipa-flash ko na lang po sa screen para makita nyo po. Ayan. So, kung may katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa akin. Nasa screen naman po yung aking contact number. Pwede nyo kontakin sa Viber, sa WhatsApp, sa Messenger. Ayan po. At please, pakis-follow po nyo ako sa aking Facebook, pa-subscribe sa aking YouTube. At ganoon din po, maraming salamat sa patuloy nyo pagsuporta sa aking vlog, sa aking ayun po, sa aking Facebook, sa aking YouTube. Nasa 13,000 followers na po tayo. Sa mga bago lang po dyan, please pakipollow nyo po ako sa aking Facebook, sa aking YouTube. Nasa 6,000 mahigit na po tayo na subscribers, so please pakisubscribe nyo rin po ako. Ayan. So sa mga pwedeng, kung gusto panoorin nyo po ng naka landscape sa YouTube po, kung gusto nyo naka portrait sa Facebook po, ayan. At pakisupport nyo rin po sa aking reels. Ayan po. So maraming salamat po and God bless po.